Nako, ito ho, nabiso na yung isa pang kasinungalingan na ibinabato dito po kay VP Sara Duterte. Ito'y kaugnay ng sinasabing paglutang ng di umano'y testigo o naging bagman di umano ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga. O ito na ho. At lumito ho na talagang nagsisinungaling at dapat ho siguro madisbar ho itong kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Kasi ito ho mga kababayan ay mismong itong si DILG Secretary John B. Cremulya ang nagkumpirma. Oo, totoo na pumunta itong si VP Sara Duterte diyan po sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City na kung saan ay nakakulong ito pong si Ramil Madriaga. Pero ang binisita ho ni VP Sara ay hindi si Madriaga, kundi ito pong si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tebes Jr. So yan po. So lumitaw ho ngayon na isang napakalaking kasinungalingan ang binabanggit nitong si Ramil Madriaga at yung kanyang abogado. Ito ho nagsalita ho itong si Attorney Raymond Palad na kung saan ay bumisita raw po ng 2 beses Sabi po ni Attorney Palad, ito pong si VP Sara Duterte para daw pigilan at pakalmahin itong si Ramil Madriaga na wag ho maglabas ng mga impormasyon at wag siyang idawit. Dito po sa sinasabi niyang di umano na mga aligasyon na tumanggap po ng pera mula po sa Pogo at sa droga, sa ipinagbabawal na gamot. Yun ho. So, eto ho, mamaya babanggitin ho natin yung pahayag mismo ni DILG Secretary John B. Cremulya na hindi po si Madriaga ang binisita. Talagang nagsisinungaling, dapat ho matanggal to bilang pagkaabogado, no? Itong si Attorney Raymond Palad. Panoorin nyo ho mga kababayan, talagang sabi ho niya na 2 beses daw po bumisita si VP Sara sa kanyang kliyente na si Ramil Madriaga diyan po sa BJMP facility sa Camp Bagong Diwa. Panoorin po ninyo, mga kababayan, itong malaking kasinungalingan ni Attorney Raymond Palad. Ito ho. Yung binabanggit po ni Madriaga na yung PEDSA na pumunta si VP Sara dun sa, tama ba, sa BJMP, dun sa kulungan. Mga kailan ho ito nagsimula magpunta at ano yung pinaka-intention, bakit niya pinapag-usap ito si Madriaga? Yung pangalawang visit ang kaya kong i-confirm yung date base doon sa kumalat na text na pagbisita. The day after ng bumisita ko, which is October 19. May kumalat na text message from certain personnel ng DJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad, October 18. The next day, si VP Sara naman, gabi dumalaw. Yung first visit ko, hindi ko ma-recall yung exact date and time. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa DJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. So, yun ang sagot niya. Kaya hindi ho namin identify yung araw ng unang visit po. Ang purpose is that magkaayos na raw, ayusin yung problema. And sa pag-uusap ko kay Caramel, ang insinuation is that tutulong maayos yung problema, kakausapin daw yung judge, aayusin definitely yung problemang kidnapping. At lately nga po, nagkaroon din ng feelers doon sa asawa ni Ramil na naging dati po kasing presidente ng ISIC or in short, ISIC Sara is my president. No? Pero in reality, ang name po nun sa SEC is Initiative for Social Justice, Innovation and Progress Pilipinas. Kinausap daw yung asawa niya ng ibang opisyal ng ISIP at sinabi na kausapin namin si Ramil at para maayos na yung problema, tutulungan dun sa kidnapping. Pero ang sagot ng asawa niya ay hindi siya nakikialam sa kasong personal ni Ramil. And after few days, may dumalaw na doon na isang lalaki na may edad na gusto siyang kausapin pero hindi niya rin hinarap. Kasi by that time nag-uusap na kami ni Caramel. Yun lang po. Yun po mga kababayan at maliwanag ho yan ang binabanggit niya, sabi ni Attorney Raymond Palad, ay di umano 2 beses na binisita yung kanyang kliyente para raw pigilan siya ni VP Sara Duterte na maglabas ng mga impormasyon at huwag hong idawit ang vice presidente.
So kumbaga sa ano, ang pinalilitaw ho nitong si Attorney Palad, inaareglo ho, pinapakalma yung kanyang kliyente na si Ramil Madriaga para wag pong magsalita. Ah, at ang sabi ho, mga kababayan, talagang, ano raw parang pinakikiusapan, pati raw asawa, ganun ho, mga et cetera, et cetera. So, napakatindi ho, mga kababayan, ng mga paratang at kasinungalingan nito hong si Attorney Palad. Siguro naman ho, sa pagkakataong ito, mabigyan ho ito ng siguro, ng leksyon. Yung mga ganitong klase ng abogado na nagsisinungaling. Sabihin natin na merong aligasyon yung kanyang kliyente na, di ba, sabihin, hindi, binisita ako ipacheck mo rin. Baka naman, yung gumagawa lang ito ng mga kwento, di po ba? Kasi vice presidente ang inaakusahan Dapat ay maging responsable itong si Attorney Raymond Palad, di po ba? Kasi kami sa mainstream media, talagang pag may source, lalo na kung source lang ho, kasi marami mga sources yung mga taga-media, dino-double check din ho namin, baka mali yung sinasabi. Tapos, maliban na lang kung talagang nag-press con, i-quote namin siya, kasi nag-press con naman Pero dito ho, mga kababayan, bilang abogado, dapat ho talagang maging sabihin natin, maging matalino at siyempre, dapat ho ay talagang hindi ho basta-basta maniniwala. Kasi baka mamaya may lalapit ho tapos biglang gagawa ng kung ano-ano, di po ba? Siyempre, check mo muna. Bagamat mabigat po yung mga aligasyon, talagang matindi ho, di po ba? So, yun po, napakinggan nyo binanggit ho ni Attorney Raymond Palad. Yung mga kliyente niya, ewan ko lang ho, baka magpalit na ho kayo ng abogado. Biruin nyo ay kanyang sinundan yung kasinungalingan ng kanyang kliyente na si Ramil Madriaga. Siguro baka gusto magpasikat. Baka kukonti po yung kanyang kliyente, di po ba? So, yun lang naman. Kasi kung hindi po nagsalita, ito po si DILG Secretary John Vic Remulla, wala po. Talagang lumalakas na po yung yung mga ugong-ugong at mga parang pahayag o persepsyon na, nako, si VP Sara nagpunta pala sa loob ng BJMP. So, totoong pumunta, pero hindi si Madriaga ang pinuntahan. Sabi po ni Secretary John Vic Remulla, yung pala, si dating Congressman Arnie Tevez. So, yun po, at wala, chinik ho At ang binanggit pa ho ni Secretary John Vic Remulla, na habang nakikipag-usap itong si VP Sara kay Arnie Tevez, dating congressman, nakaharap po yung hepe po ng BJMP. At narinig niya, wala naman daw napag-usapan ng kung ano-ano nagkamustahan lang. O kinumusta lang itong si Tevez ni VP Sara Duterte. So wala, tapos pagkatapos na umalis na. O yun ho andun ho yung hepe po ng BJMP. At bukod ho dyan ay, siyempre, ang dami ho mga CCTV, hindi pa pwedeng pupuslit ho ang vice presidente o kung sino man tao. Lalo na ang vice presidente, siyempre may mga bodyguard ho yan at hindi pwedeng, siyempre bawat galaw ho niyan dapat naka-coordinate. So talagang kitang-kita kung kanino pupunta o kaninong selda pupunta ang vice presidente. So ito ho, maliwanag na ang kasinungalingan. Ito pa, ipaparinig ko lang ho, mga kababayan, yung mismong pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Na kung saan ito po yung bumuhos ng malamig na tubig dito po kay Attorney Palad. Panoorin ho natin. Ito ho, pahayag mismo ni DILG Secretary John Vic Remulla na sabi niya, hindi po si Madriaga ang pinuntahan, binisita ng Vice Presidente, kundi si dating Congressman Arnie Tevez. Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si VP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga.
Si Arnie Tevez. Si Andy Tevez ang kausap. May CCTV po nung I footage. think so. May records yung warden pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent of the report to me. That was October 19. Tama ho ba? I think so, yes. Yes. O, yun po, no? At narinig nyo ho mismo sa bibig ni DLG Secretary John Vic Rimulya na sinungaling itong si Attorney Raymond Palad. O, nagpakalat at dapat ho, makasuhan po ito ng pagsisinungaling at madisbar, maalis ho sa pagkaabogado, di po ba? Kayo ho, ano masasabi nyo rito, mga kababayan? At bukod ho dyan, ito si BP Sara, hindi agad po siya nag-react eh. Di ba, nung pumutok yan, talagang pinipilit ho siya na kunan ng reaksyon ko naman. At sabi nga sa akin ng isa niya sa mga opisyal, chill lang, sabi ni BP. Easy lang, chill lang, relax. Kasi nasa dahig po siya nang paputukin ho itong isyong ito. Tapos ngayon lang ho naglabas ho ng pahayag mismo. Ito nga si BP Sara, matapos po yung mga lubas mismo, itong si Secretary John Vic Rimulya nagsabi na, kasi mahirap nga naman na magsasalita si BP Sara, tapos kung ano-ano na ako, hindi totoo yung na sinasabi ni BP. Ngayon, nauna si DILG Secretary John Vic Rimulya na nagkumpirma na hindi si Madriaga ang binisita, kundi ito pong si dating Congressman Arnie Tevez. O ano na ngayon? Ano kaya mukhang iaharap nitong si Attorney Raymond Palad? Naniwala ka sa isang kriminal. Nakakulong. Pati ito pong si Congresswoman Laila De Lima, naniwala rin ho, mga kababayan May mga sulat kami pa ron na, i-check nyo muna. Nagpapagamit ho kayo, kayo masisira rin ho, di po ba? So ito ho, nagbigay po ng reaksyon, ito pong si BP Sara, at ang sabi niya ay isang planadong hakbang ito para hadlangan yung posibleng pagtakbo niya sa 2028 presidential elections. Sabi po yan, ito ho yung isinilarawan ni BP Sara, yung laban po sa mga ipinaparatang sa kanya na parang isang sinadya ho at planadong hakbang para pigilan naman, madiskaril yung kanyang posibleng pagtakbo sa 2028 presidential elections na sa ngayon ay siya po ay numero 1 nangunguna sa mga survey, di po ba? At ito ho sa isang opisyal na pahayag na inilabas po nitong December 22, 2025, mariing pinabulaanan ng Vice Presidente ang alegasyon ng isang Ramil Madriaga. Iginit daw wala siyang anumang personal o profesional na ugnayan dito. So sabi niya wala akong personal na ugnayan kay Ramil Madriaga at kailanman na hindi ako nagbigay sa kanya ng anumang uri ng instruction. Yun kung walang personal, mabibigat ho yung mga paratang na inutusan, bagman, kung ano, siyempre sa mga pinagkakatiwalaan ho na tao yan, di ba, kung sakasakaling ganon. Pero, dito ho, mga kabayan, sigurado magpapalusot dito ang abogado ni Ramil, Madriaga, itong si Attorney Raymond Palad. Hindi, dapat, meron kami ebidensya na sila ay magkakilala. Oo, pero nagsinungaling na kayo Sabi mo, binisita kayo ng 2 beses. Di ba? Maliwanag na yan po'y pagsisinungaling. At nilinaw rin niya na hindi siya kailanman bumisita sa kulungan ni Madriaga at hindi sila nagkaroon ng anumang komunikasyon. So yun na ho, kinumpirma na ho mismo ni Secretary Rimulya, John Vic Rimulya, ay hindi si Madriaga ang binisita ng Vice Presidente. Yun ho At yung mga larawang isinumite ho ni Madriaga, ay walang kaugnayang kuha sa mga pampublikong aktibidad na kanyang dinadaluhan. Ibig sabihin, siyempre, sa public natural kahit sino ho pwedeng lumapit Siguro kung yung mga nasa pribadong lugar, di po ba, na talagang wala iba makakapasok, nasa public Normal ho ito. Mga kababayan, may mga, siyempre, vice presidente ka, o kung hindi man, o kung basta official ka, politiko ka, may lalapit ho sa'yo, magpapapicture, siyempre, hindi mo naman pwedeng tanggihan ho yan, di po ba? So, gano'n naman lahat. At binigyan din po ng Vice Presidente na walang kahit na anong konkretong ebidensya, ito pong si Madriaga at walang dokumento, walang saksi, at walang kumpirmasyon. Yun ho.
Dagdag pa ng Vice Presidente, ang ganitong uri ng mga akusasyon ay hindi dapat na ituring na katotohanan. Ayon. So, yung mga paratang na yan, wala. Gaano man kaingay, ulitin at wala namang iba kundi ingay lamang. Ayun ho. So, si Ginoong Madriaga, nakasalukuyang naharap sa mabibigat na kasong kriminal, ay may naunang criminal record at tila kumikilos dahil sa desperasyon upang makalaya sa detention. Yun ho, siguro, gusto mag-akusa, magpapagamit. O sige, akusahan ko yan si BP Sara. Ang kapalit, makalaya ako. May mga ganun ho, baka posible ho, yung mga ganun. At ayon po sa Vice Presidente, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi basta personal na paninira, kundi bahagi ng mas malaking layuning politikal. Ayon, talaga namang may issue political ho rito, mga kababayan. So, yun ho. So, sumatotal, malaking kasinungalingan ang binanggit ho mismo ni Ramil Madriaga. At yung kanyang abogado mismo, si Attorney Raymond Palad, wala ho, huli kayo. O ano pang gagawin niya? Wala na. Yung kahit na yung notaryado pa yung kayong affidavit, wala na pong sa yan. O sabi mo, 2 beses kang binisita para pigilan na magsalita. O si Congressman Tebes pala binisita sa BJMP. O yun ho. Okay, kayo ho, ano masasabi niyo ho rito sa mismo sa naging pahayag ng abogado ni si Madriaga at ang kanyang abogado na si Attorney Palad. Ewan ko lang kung papalarin pa ito na magtuloy-tuloy na abogado, dapat napadisbaruho ito dahil sa hindi man niya lang chinek. At siguro ay maaaring kastiguhin din. Ito pong si Congresswoman Laila de Lima na parang binigyan niya rin importansya ito At itong si Madriaga. Sana i-check niyo muna mabuti. Kasi lahat to ngayon ng mga akusasyon laban po kay Vice Presidente. Talagang dinudumog siya, inuulan po ng mga akusasyon Bakit to? Siyempre siya po kumbaga sa nangunguna po sa 2028 presidential elections Siya po ngayon ang talagang nangunguna sa survey. Base sa survey, di po ba? At talagang babatuhin ng katakot-takot na mga akusasyon, di po ba? Sige, magbigay na po kayo ng comment. Ano masasabi niyo rito? Talagang napatunayan na ho. Mismo, si DILG Secretary John B. Cremulya ang nagsabi, pumunta nga sa BJMP facility si BP Sara pero hindi si Madriaga ang dinalaw, kundi ito pong si dating Congressman Arnolfo Tebes. Yun po. Magbigay na po kayo ng comment para po sa inyong mga kung ano man ang damdamin nyo dito sa isyong ito, mga kababayan. At talagang grabe ho, no? Maaga-aga pa ho. Ngayon, papatapos pa lang ang 2025, talagang patuloy yung pag-ulan ng mga kung ano-ano mga paninira laban po kay Vice President Sara Duterte. Okay, yun lang ho. Sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel para kayo po ay lagi updated dito po sa ating mga pagtalakay sa mga mainit na issue. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.